Mga kababayan, mga kawok, magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod dito sa ating programa na laging handang magbigay ng katotohanan na may konting asim para hindi matabang ang buhay. Ngayon pag-usapan natin ng isang topic na nagpapainit ng social media nitong mga nakaraang araw. Si Congressman Paulo Pulong Duterte na nag-request ng travel clearance papuntang 17 bansa. Oo 17. Hindi 7, hindi 10, 17. At ang sabi ng iba, magtrabaho ka naman. Pero teka, wag muna tayo magmadali sa hatol. Tayo ay maging intellectual, factual, at may konting wit. Tulad ng laging ginagawa natin dito. Una sa lahat, shoutout sa ating mga kababayan sa Pilipinas, mga taga Davao, Manila, Cebu at lahat ng probinsya. Kayo ang lakas natin At sa mga OFW natin sa United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, salamat sa inyong pagsubaybay. Kayo ang mga bayani na nagpapadala ng suporta sa pamilya habang tayo rito ay nagbabantay sa katotohanan. Sama-sama tayo mga kawok. Ngayon, balik tayo sa topic Base sa mga balita mula sa ABS-CBN, Philstar, Sunstar, factual ito hindi chismis. Noong December 1, 2025, nagpadala si Congressman Pulong ng liham kay Speaker Postino D. III nagre-request travel clearance from December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Mga bansang involved Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. Alam nyo, ano po yan no? Yung mga destination na yan ay parang papunta sa Netherlands. Nakuha nyo po? Tignan nyo pa. Baka po pupunta yan no? Mula rito hanggang Hong Kong. Hong Kong is part of China na, di ba? So mag-ano siya. Tapos Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, Netherlands. Siguro, yan yung mga bansang on the way sa Netherlands. Ayun lang po ang usapantaha ko pagkatapos po niyan ay pabalik na po siya from Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, Singapore, tapos Pilipinas. Kaya hanggang February 20. Baka po yan yung mga ilang araw siyang mag-i-stay sa mag-i-stay po yan sa Netherlands, no? So that's 17 destinations. Sinabi niya, personal funds alone ang gagastusin, walang pera ng bayan. Plus, pwede raw siya mag-attend ng sessions virtually. Practical, di ba? Pero bakit 17 dito pumapasok ang paliwanag niya. Sa kanyang statement, sinabi ni Pulong, normal na practice sa gobyerno na isamang lahat ng possible stopovers at transit countries. Ayun ang sinasabi ko po. Para kung magbago ang flight route, valid pa rin ang documents. Hindi raw ito world tour compliance lang. Family obligation. At alam nyo ba, mga kaibigan, ito ay pangalawang beses na niya this year. Noong March 2025, parehong listahan at approved din. Bakit? Dahil sa sitwasyon ng kanyang ama. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nasa dahig, Netherlands, at para sa ICC case, family visit yan, mga kababayan, obligasyon sa pamilya habang patuloy ang serbisyo sa distrito. Kaya sabi ng critics, world tour daw. Parang siya Miss Universe na nagpapa-farewell walk sa buong mundo. Pero teka kung family obligation at personal funds, bakit hindi kami rito, mga ordinaryong Pilipino? Kapag may pamilya sa abroad, ginagawa natin ang lahat para makabisita. Lalo na mga sa ganitong sitwasyon. Ama na nasa detensyon, Intellectual tayo, ito'y by abuso, karapatan ng isang anak at congressman. Sa House Rules, required travel authority para sa mga congressman. At si Pulong tahimik na nagtatrabaho sa Davao, flood control projects, ayuda sa constituents. Hindi siya yung tipong nagpapapress con araw-araw, silent worker at sa gitna ng political noise. Siya'y focus sa pamilya at bayan. Critics na marami raw nagdodrama para maging relevant. Pero tayo mga kawok, alam natin ang katotohanan. Sariling pera, compliance sa rules at family first. Ngayon,
Para sa ating mga kabataang viewers at OFWs, ito ay lesson sa responsibility. Si Pulong kahit congressman, ginagamit ang personal funds, hindi pork barrel. At kayo mga OFW sa Canada, Germany, Sweden, alam nyo ang hirap ng pagtatrabaho abroad para sa pamilya. Ganito rin siya, obligasyon sa ama. Ayan, mga kaibigan, kung gusto ninyong makasama, no, sa mas malalim na diskusyon, mag-subscribe na sa channel natin at sumali sa YouTube membership, ha? Sama-sama tayong maging malaya sa katotohanan. #WalkWithLand. Patuloy natin, ha? Bakit nag-leak ang liham? Sabi ni Pulong, confidential daw dapat. Pero may nag-leak sa House. Political intrigue yan, ha? Pero factual. Walang violation. Approved na noon at standard procedure. Okay, tanong ng viewers, mga bakit hindi lang Netherlands, ha? Sagot, dahil sa flights, maraming stopover sa Asia, Europe, US, practical. Imagine kung tayo ordinaryo magre-request ng clearance sa boss para sa bakasyon. Boss, pwede po ba sa 17 bansa? Ahaha, pero sa congressman rules, yan para sa transparency. Another shoutout, ha, sa mga taga Netherlands, United Kingdom, Australia. Ingat kayo at salamat sa pag-host sa ating mga kababayan. Okay, sa demokrasya, may karapatan ng public official sa private life pero may accountability. Dito transparency Pulong, personal funds, virtual attendance. Tama ba ang bashers na magtrabaho ka naman? Oo, trabaho niya ang Kongreso pero recess period ito at family emergency sa ICC. Okay, huwag kayong maging judgmental agad, ha? Mag-research, maging factual tulad natin dito. Okay? Ay, nako mga ka-walk, habang nanonood kayo, check nyo ang YouTube Shopping. Maraming deals sa Shopee at Lazada. Gadgets, clothes para sa Pasko. Support local sellers. Shop now via link sa description. Compare sa ibang congressmen, marami rin nagda-travel pero ito lang ang nagiging issue dahil apelyido Duterte. Bias ba yan? Okay, si Pulong, trabaho lang, obligasyon sa pamilya, pandayon nga serbisyo. Tama yan, suportahan natin ang mga lingkod bayan na tahimik pero epektibo. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Norway, Switzerland, Denmark, Sweden, Canada, Germany, UK, Australia at Netherlands. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga ka-walk, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa YouTube membership, sama-sama panatilihin nating malaya ang boses natin. Mag-subscribe na, i-like na, i-share na. Isalamat sa panonood. #laban para sa katotohanan. #walkwithlan. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang ating bansang Pilipinas. Anong tingin niyo po kay Congressman Pulong Duterte? Tingin ko ay talaga namang magaling na congressman yan. Hindi mo kailangang pagtrabahuin ng husto pero epektibo po sa kanyang distrito. Si Congressman Pulong Duterte ay kapatid po yan ni Vice President Sara Duterte. Ang ating mahal na Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Kayo po ba? Iboboto niyo po ba si VP Sara Duterte? Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.